Sabi po ng MMDA, your group failed to paralyze public transport today. Ikaw, ano po yung assessment niyo of this day one of the transport strike? Ngayong unang araw ay kitang-kita naman natin yung malaking pagkilos sa paglaho ng ating mga driver at mga operator, hindi lamang sa hanay ng mga public transport, kundi mismo ng ating mamamayan. Ano? At ngayong araw ay tayo ay natutuwa sapagkat umabot ito ng 95% na paralisasyon dito sa National Capital Region. Kaya hindi ko makita yung sinasabi ng chairman ng MDA na sinasabi niya na walang pagparalisasyon. Pero ang pagpapakita ng malaking paralisasyon na yung pagluwal ng maraming libreng sakay na ibinigay ng gobyerno. Malinaw yung ating yung posisyon ng piston. Sinasabi naman natin, tayo ay walang pagtutol sa usapin ng modernization kung sa malakas ito ng rehabilitation ng ating mga jeepney. Hindi katulad sa ngayon nang inilalako talaga ng gobyerno ay bumili ng ubod ng kamamahal ng mga halaga ng mga binibus. Sa ganitong anyo ng programa ay hindi yung ating mga driver at operator at tinutulungan ng gobyerno, kundi ang tinutulungan dito ay yung mga malalaking mga negosyante at mga dayuhan na kung saan ay sila po yung nagdadala dito ng mga minibus sa ating bansa na halos hindi kayanin ng mga operator na halos kung titingnan po natin ay halos nagkakaalaga ito ng 2.8 million. Saan kukunin ng isang ordinaryong operator ang ganitong kamamahal na mga halaga ng mga sasakyan? Sinasabi nila na kailangan daw natin na mag-gano ng modernization. Na sinasabi po natin ay wala pa mang programa ang gobyerno sa usapin ng modernization. Ang sektor po ng transportasyon ay halos 70 na tayong nagre-rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon dito sa ating Parang bansa. nakita po natin, Mr. Modi, meron po mga proposals na kumuha na lang po tayo sa local producers natin. Merong mga mas murang bersyon nito. Wala po bang napuntahan yung mga usapin na yon? Ang sinasabi ng LTFRB, may ganitong andana sa ilalim ng modernization ay pwede na raw yung yung sinasabi nga na Philippine standard. Ang kailangan lang dito ay maglabas ng isang executive order na ano yung klase at ano yung anyo ng Philippine standard. Ang Philippine standard ba ay kailangan lamang na ilagay ang pintuan sa kanan, itaas ang ceiling o magpalit tayo ng Euro 4 engine? At pag ito yung magiging andana ng modernization program, ay kakayanin ito ng ating mga operator. Ano, sapagkat mas mura di hamak dito sa mga nilalako na minibus.